Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1981. Pinag-aaralan ba ni Noel ang posibilidad ng pangalawang karera pagkatapos niyang mabaigo na magkaroon ng mga kahangahangang tagumpay sa kanyang pagsasanay? Itinuro ni Zane ang array door at nagtanong, Senior Brother Noel, may plano ka bang matuto tungkol sa formations? Ito ang tanging paliwanag na naisip ni Zane. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao na maaaring magsanay ng martial art techniques at martial skills ng soul attribute ay hindi karaniwang tao. Tanging ang napakalakas na formal o piniling mga alagad lamang ang magsisikap na magsanay nito. Isa lang ang posibilidad na tumayo si Noel sa harap ng array door ng ganito. Ang taong nagsasanay sa loob ay isang napiling pinakapiling disipulo mula sa sekta. Nais ni Noel na yakapin ang alagad na ito, kaya naman magalang siyang naghintay sa harap ng pinto. Gayunpaman, naramdaman ni Zane na may maliit na posibilidad na mangyari ito dahil hindi niya maaninag ang ekspresyon ng mukha ni Noel. May bakas ng pagkagulat sa pagkalito, at tila may bahagyang kawalan ng kakayahan na ipinakita sa kanyang mukha. Matapos marinig ang sinabi ni Zane, sinagot siya ni Noel, kahit na nagdadalawang isip siyang magsalita, "It isn't a chosen disciple." Paano sila nasa loob kung wala ni isa sa 10 piniling alagad ang nag-practice ng martial art techniques at martial skills ng soul attribute kamakailan? Isa itong recruit na nasa loob. Isang napakabagong recruit. Idiniin ni Noel ang huling pangungusap na napansin naman ni Zane. Isang kakaibang bagong recruit. Mayroon bang hindi lamang isang uri ng lubhang bagong recruit sa Dul Sovereign Pavilion? Sila ang mga bagong recruit na informal na disipulo. Posible bang ang taong nagsasanay sa loob ng array door ay isa sa mga bagong recruit na informal na disipulo? Kung ganoon, mas lalo pang naguluhan si Zane. Pagkatapos ng lahat, si Zane ay nanatili sa Dul Sovereign Pavilion sa loob ng ilang taon at may mahusay na pag-unawa sa kanilang mga patakaran. Ang mga bagong recruit na informal na disipulong ito ay mga kanyan na na-recruit dahil sa labanang malapit ng mangyari, at hindi marami sa kanila ang may talento sa pagsasanay. Kung hindi, sumapi na sila sa sekta sa pamamagitan ng karaniwang recruitment. Bahagyang nagulat si Zane na ang isang tao sa mga bagong recruit na disipulong ito ay nagsasanay ng martial art techniques at martial skills ng soul attribute. Ang mas ikinagulat niya ay isang ganap na baguhan ang naging dahilan upang tumayo si Noel sa harap ng array door. Na-curious si Zane kaya nagtanong siya, may kakaiba ba sa lalaking ito? Mukhang naging interesado ka sa kanya. Walang malay na pinaikit ni Noel ang kanyang mga mata at huminga ng malalim bago sinabing, hindi kita masisisi kung iniisip mong kakaiba ako, pero may alam ka ba? Isang araw na ang lalaking ito doon. Maging si Noel ay nakaramdam ng mali pagkatapos niyang sabihin ito. Ang isang normal na tao ay hindi kailanman maaaring magpatuloy sa isang buong araw. Pumasok na rin siya sa formation, at alam niya ang sakit na maaaring idulot ng soul shockwave sa kaluluwa. Mahirap para sa mga disipulo na magpatuloy pagkatapos nilang madama ang sakit. Bago pumasok si Jackie sa formation, sinabi sa kanya ni Noel na medyo malakas siya kung mananatili siya sa loob hanggat may nasusunog na joystick o hanggat may umiinom ng isang tasa ng tsaa. Hindi ito para takutin si Jackie, bagaman ito ay isang katotohanan. Kabanata 1982. Nakita ni Noel ang mga tao na nagsimulang magsanay ng martial art techniques at martial skills ng soul attribute na pumasok sa array door para magsanay sa nakaraan. Gayunpaman, wala sa mga taong iyon ang nakayanang manatili sa loob ng higit sa isang oras. Ang pagpupersage ng higit sa isang oras ay nangangahulugan na ang taong ito ay may napakalakas na husay sa pakikipaglaban, ngunit ang Jackie na lalaking iyon ay pumasok sa loob ng isang buong araw. Kung ang porma sayon ay hindi tumatakbo ng normal, si Noel ay maghinala na ang taong ito ay namatay sa loob. Kung tutuusin, napakatigas ng ulo ng lalaking iyon. Kung nagpumilit lang si Jackie ng ilang oras sa porma sayon, maghahinala na si Noel na ang lalaking ito ay nagpumilit na manatili, na kumilos ng husto para makita niya. Gayunpaman, itinanggi niya ang kanyang mga naunang naiisip nang lumipas ang isang buong araw, at walang bakas ng paglabas ng taong iyon. Kung pipilitin niyang manatili sa loob ng walang pag-aalala na masaktan ang kanyang kaluluwa, hindi na makakapagpatuloy si Noel ng ganoon katagal. Napanganga si Zane sa narinig. Alam din niya na minsan ay may nakabasag ng record sa array door sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Gayunpaman, ang taong ito ay isa sa mga nangungunang piniling disipulo. Bagamat nakakagulat na si Jackie ay nakapagpumilit ng ganoon katagal sa array door, hindi ito isang bagay na hindi kapani-paniwalang kahanga-hanga.
Gayunpaman, nang sabihin ni Noel na ang taong nagsasanay sa Array Idor ay isang bagong recruit na informal na disipulo, nagulat si Zane na nalaglag ang kanyang panga. Ano? Isang bagong recruit na informal na disipulo ang nanatili sa loob ng isang buong araw. Oh my God, ang lakas talaga ng lalaking ito. Mukhang napakatalino niya sa pagsasanay para sa martial art techniques at martial skills ng soul attribute. Oo naman, wala siya sa antas ng mga napiling disipulo, ngunit ito ay isang mahusay na gawa. Hindi nakapagtataka na si Noel ay nakatayo sa harap ng Array Idor na tahimik na tulala. Mukhang nagulat siya sa mga talento ng binata. Hindi inaasahan ni Zane ang mahinang buntong hininga ni Noel, na tila nagulat at medyo naguguluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang ibinukan ni Noel ang kanyang bibig at bamulong, nagkakamali ka. Nanlaki ang mata ni Zane sa narinig. Nagkamali siya. Ano ang maling sinabi niya? May iba pa ba itong binata? Senior Brother Noel, ano ang mali ko? Huminga ng malalim si Noel at medyo nag-aatubili, ang binatang ito ay higit na matalino kaysa sa napiling alagad na may pinakamataas na record. Halos kagatin ni Zane ang sariling dila nang marinig ito. Ang taong ito ay mas matalino pa kaysa sa napiling alagad. Paano? Hindi ba siya nanatili sa loob ng isang araw? Paano siya magiging mas talentado kaysa sa napakatalino na piniling disipulo? Nagpatuloy si Noel sa pagsasalita sa bawat salita nang makita niyang hindi maalis sa isip ni Zane ang mga nangyayari, na-activate ng taong iyon ang antas ng dalawang antas ng kahirapan. Ang dating napiling alagad ay nanatili sa Array Idor sa kabuoang 3 araw at 3 gabi. Bagamat kamangha-mangha, na-activate lang niya ang level 1 na kahirapan, habang si Jackie ay nag-activate ng antas ng kahirapan sa 2. Ang ikalawang antas ay ilang beses na mas mahirap kumpara sa unang antas. Paano mananatili sa loob ng isang buong araw ang isang normal na tao? Ito ang dapat tanggapin ni Noel, kahit na nag-aatubili siyang gawin ito. Laking gulat ni Zane nang marinig niya ito na halos maalis ang mga kilay sa kanyang mukha. Ano? Ang taong ito ay nag-activate ng antas ng 2 kahirapan. Ang mga regular na disipulo ay hindi kailanman magpapagana sa antas ng 2 kahirapan maliban kung sila ay malapit nang makapasok sa Spring Solidifying Realm. Gaano man kalakas ang isang bagong recruit na informal na disipulo, dapat na siya ay nasa unang yugto ng likas na antas. Isang disipulo sa unang yugto ng likas na antas ang napunta sa antas ng 2 Array Idor ng antas ng kahirapan sa 2. Pakiramdam ni Zane ay hindi maproseso ng kanyang isip ang mga nangyayari. Kabanata 1983. Sumulyap si Noel kay Zane at bahagya pang tumango, kahit naiintindihan niya kung bakit parang nanigas ang mukha ni Zane. Ang hindi paniniwala ni Zane ay representasyon din ng kanyang kawalan ng kakayahang maniwala sa mga nangyayari. Huminga ng malalim si Noel at dahan-daang sinabi, "No wonder that guy could talk to me in such way. Nakabangga ko pala ang isang pambihirang master kung tutuusin." Hindi napigilan ni Zane ang pagkagulat. Sino ang taong ito? Sinong bagong recruit na informal na disipulo siya? Nakakunot ang noo ni Noel habang nagsasalita, "You might not know who it is if it was just some random person, but I'm sure narinig mo na siya." Siya si Jackie, ang taong pumayag na labanan si Wesley sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Ang labanan sa pagitan ni Wesley at ng isang bagong recruit na informal na disipulo ay kumalat na parang apoy sa mga informal na disipulo, at ito ay itinuring na parang chismis. Kung tutuusin, walang nag-iisip na kaya ni Jackie na talunin si Wesley imposible. Ang ginawa ni Wesley ay kasuklam-suklam, ngunit hindi siya nabigla, dahil siya ay may malakas na background. Higit pa riyan, ang katotohanan na may kanya-kanyang kwarto si Jackie ay dahilan ng selos. Kahit na hindi dumating si Wesley para gawin ito, may iba pang mga disipulo na nakikipaglaban kay Jackie para sa silid. Ganoon din ang iniisip ni Noel noon, ngunit tinanggihan na niya ang mga ideyang ito. Mukhang maghahirap si Wesley sa pagkakataong ito. Ang binatang ito ay hindi regular na lalaki. Bahagyang tumango si Zane bago siya mabilis na umiling pagkatapos niyang marinig ito. Pinag-isipan niya itong mabuti at sinabing, "Hindi natin masasabi iyon ng sigurado." Pagkatapos ng lahat, si Wesley ay nagsasanay sa sekta sa loob ng mahabang panahon, at siya ay isang hakbang sa unahan sa parehong talento at lakas. Bagamat napakatalino ni Jackie sa katangian ng kaluluwa, hindi kami sigurado kung gaano katagal na niyang sinasanay ang mga diskarte sa martial art at kasanayan sa martial. Kung bago lang siya dito, hinding-hindi magiging kalaban ni Wesley si Jackie. Walang kamalay-malay na itinaas ni Noel ang kanyang mga kilay pagkatapos niyang marinig ito, ngunit kalaunan ay tumango siya pagkatapos ng maingat na pag-iisip tungkol dito. Ang sinabi ni Zane ay may katuturan, may ilang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kakayahan. Totoo na si Jackie ay medyo may talino sa katangian ng kaluluwa, ngunit wala silang ideya kung gaano katagal na niyang sinasanay ang martial art techniques at martial skill ng katangiang ito.
Kung nagsimula lang siya, wala siyang laban kay Wesley. Marahan na napabuntong hininga si Noel bilang pag-unawa ng maisip ito. No wonder pumayag ang lalaking iyon sa laban ng walang pag-aalinlangan. Tila lubos na kumpiyansa siya sa kanyang mga talento. Gayunpaman, minamaliit niya ang lakas ng ating mga disipulo mula sa Dole Sovereign Pavilion. Kahit na siya ay may talento, ang pagkakaiba sa realm ay nandyan, at hindi ganoon kadali para sa taong iyon na tumawid ng ganoon kadali. Tumango si Zane bilang pagsang-ayon at nagkomento, totoo naman. Ipaalam ba natin ito kay Wesley at hilingin sa kanya na mag-ingat? Pagkatapos ng lahat, ang mga diskarte sa martial art at mga kasanayan sa militar ng katangian ng kaluluwa ay mahiwaga at hindi mahuhulaan. Ang mga normal na tao ay madaling masaktan kung hindi sila handa. Kumunat ang noo ni Noel. Alam niyang kapag ipinaalam niya kay Wesley ang balitang ito, may pabor siya kay Wesley. Sa kasamaang palad, nangangahulugan din iyon ng pagkakasala kay Jackie sa parehong oras. Ang pagkakasala sa isang bagong recruit na informal na disipulo ay wala sa nakaraan ngunit si Jackie ay hindi isang normal na bagong recruit. Maaaring hindi ito alam ng iba, ngunit nakita niya ito. Sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, tiyak na umiling si Noel. Hindi natin papayagang kumalat ang balitang ito. Kahit na malaman ng iba ang talents ni Jackie, hindi naman sa aming dalawa nanggaling yun. Kabanata 1984. Si Wesley ay isang mayabang na tao, at hindi niya pinapansin ang iba. Kahit na ginawa natin ang pabor na ito para sa kanya, baka hindi niya tayo maalala. Malamang na masaktan natin si Jackie sa proseso, pero hindi naman ito katumbas ng halaga. Napagdesisyonan ni Noel na itikom ang bibig pagkatapos niyang isipin iyon. Bagamat magiging malaking balita ito kung malalaman ito ng mga tao, wala itong kabuluhan sa iba na hindi nakinabang dito, at hindi handang tanggapin ni Noel ang panganib na ito. Natahimik si Zane, ngunit lumibot ang tingin niya sa paligid habang naaaliw sa ideya. Nang mapansin ang pananahimik ni Zane, nilingon siya ni Noel, buti na lang nakita niya sa ekspresyon ni Zane na alam niyang wala siyang silbi. Agad na nagalit si Noel sa kanyang katangahan, sumirit, ano ang iniisip mo? Alam kong gusto mong makilala si Wesley, nakikita kung gaano siya kakilala kumpara sa iyo, at maaaring magkaroon ka ng magandang kinabukasan kung mapapasukan mo ang kanyang magagandang libro. Gayunpaman, kailangan mong maunawaan na si Wesley ay hindi isang tao na maaari mong pilitin dahil lamang sa gusto mong gawin ito. Bukod doon, hindi siya ang pinakamaliwanag na bumbilya doon. Todo bongga siya at mayabang dahil may maasahan siya. Kahit na sabihin mo sa kanya ang tungkol dito, babayaran kanya ng ilang mga benepisyo, ngunit walang kapana-panabik. Sa kabaligtaran, baka masaktan mo si Jackie dahil dito. Napakunot ang noo ni Zane nang maramdaman niyang may sense ang sinabi ni Noel. Gayunpaman, hindi nito pinawalang bisa ang pagnanais ni Zane na umakyat sa social ladder. Huminga ng malalim si Noel. Hindi siya maglalaan ng oras para sabihin ang mga ganoong bagay kung ito ay ibang tao, ngunit ito ay si Zane, ang kanyang kamag-anak. Kung kumalat ang balitang ito, maghahinala si Jackie na siya ang may gawa nito. Ayaw niyang masaktan si Jackie dahil dito. Lumingon siya at matuwid na sinabi, kung sasabihin mo ito kahit kanino, ako ang unang magtuturo sa iyo ng leksyon. Nakalimutan mo na ba kung paano tinatrato ni Wesley ang mga disipulong runner na tulad mo? Sa tingin mo ba iba ang tingin niya sa iyo dahil lang sa ipinaalam mo sa kanya ang tungkol dito? Kung ako sa iyo, ipagdadasal ko para sa mas kaunting problema. Kahit na plano mong maging tagasunod ng isang tao, kailangan mong makita kung sino ang taong iyon. Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Zane kung gaano kahirap pakisamahan si Wesley. Naalala rin niya kung paano nag-order si Wesley sa mga runner na disipulo na tulad niya. Sa katunayan, sasampalin din niya ang mga ito dahil hindi naman big deal sa sekta kung ang mga informal disciples ay tatamaan ng runner disciples, basta ang tao ay hindi masyadong nasugatan. Nang maalala ang mga ito, umiling si Zane at nagpa siya na pinakamahusay na itago ang balitang ito. Sa Array Door, naramdaman ni Jackie ang paggalaw ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng stimulation ng soul shockwaves. Unti-unting nabubuo ang pangalawang kaluluwang espada na pinaglabanan niya, na hindi niya nabuo noon. Makalipas ang isang araw at kalahati, sa wakas ay nagawa ni Jackie na mabuo ang pangalawang soul sword. Nagkaroon siya ng mahusay na mga pagpapabuti sa kanyang pagsasanay ng Destroying the Void. Pagtaas ng kamay, dahan-daang lumitaw ang dalawang streak ng itim na liwanag sa mga kamay ni Jackie, kahit na mas magaan pa ang kulay ng isa sa kanila. Ito ang pangalawang soul sword na katatapos lang mabuo ni Jackie. Patuloy siyang gumuhit ng mga rune gamit ang kanyang mga daliri, at ang dalawang soul sword na ito ay patuloy na gumagalaw sa pamamagitan ng pagsunod sa mga rune. Ang mga espada ay hindi gumagalaw ng mabilis, ngunit ang kanyang kontrol ay mas malakas kumpara noong una niyang pinagkadalubhasaan ang soul sword.
Kung hihilingin kay Jackie na labanan si Warren gamit ang isang soul sword sa puntong ito, maaaring hindi na makaligtaan muli ni Jackie ang kanyang target. Huminga ng malalim si Jackie. Ang dalawang soul sword na ito ay umiral ng nakapag-iisa, at kung nagawang pagsamahin ni Jackie ang mga ito, ang kapangyarihan ay magiging ilang beses na mas malakas. Sa kasamaang palad, hindi pa iyon nakakamit ni Jackie. Napaangat ng ulo si Jackie at pinagmasdan ang itim na paligid ng maisip niya ito. Ang lugar ay may lagkit pa rin dito, at ito ay tila isang malayang espasyo. Napuno ng soul shockwaves ang buong lugar. Hindi gaanong naramdaman ni Jackie sa ilalim ng soul shockwaves. Pagkatapos ng lahat, ang tagumpay sa pagbuo ng pangalawang kaluluwang espada ay nangangahulugan na si Jackie ay bumuti ng husto. Ang kanyang kontrol sa kanyang kaluluwa at ang katatagan ng kanyang kaluluwa ay mayroon. Nagiging mas malakas din. Kabanata 1985. Ang epekto ng paggalaw ng kaluluwa sa antas na ito ay walang gaanong epekto kay Jackie. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa at naglakad patungo sa direksyon kung saan siya nanggaling, kung saan siya pumasok bago siya nakaramdam ng pagkaharang pagkatapos ng ilang hakbang. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinulak, naramdaman na naman na malagkit ang paligid, isa na agad na bomb alot kay Jackie. Gayunpaman, nakahinga si Jackie sa soul hall. Nakita niya si Noel na nakatayo sa harap ng array door na malalim ang iniisip. Nabigla si Noel sa biglang pagsulpot ni Jackie at subconsciously na paatras. Sa paglipas ng isang araw at kalahati, unti-unting nawala ang unang sorpresa ni Noel. Nakatayo pa rin siya sa harap ng array door para pagmasdan kung kailan lalabas si Jackie. Noong una ay naisip niya na si Jackie ay nasa isang naguguluhan at pagod na estado pagkatapos niyang lumabas mula sa array door. Gayunpaman, mukhang napaka-energetic ni Jackie sa sandaling iyon na para bang ang sarap ng tulog niya. Napaawang ang sulok ng bibig ni Noel habang nagbubuntong hininga sa kabaliwan nitong binata. Nawala ang mapang-asar na ekspresyon na orihinal na nasa mukha niya kasabay ng pagkibot ng kanyang bibig. Nakalabas ka na rin sa wakas. Iniisip ko kung may mali ba sa formation kung patuloy kang mananatili sa loob. Maraming tao ang magugulat sa balitang gumugugol siya ng isang araw at kalahati sa array door na may level 2 na kahirapan. Sa wakas ay hindi na nakatiis ang lalaking ito. Kung nagpatuloy siya sa pagsasanay sa formation, talagang magdududa si Noel kung may mali sa formation. Magtataka siya kung nawala na ang malalakas na soul shockwave sa loob. Tumango si Jackie. Tiningnan niya ng malalim si Noel at biglang sinabing, hindi ka naman nagkalat ng balita tungkol dito, di ba? Matapos maunawaan ang antas ng kahirapan ng soul hall, isang ideya ang nabuo sa puso ni Jackie. Talagang hindi niya mapapayagan na lumabas ang balitang ito. Kung tutuusin, magiging handa si Wesley kung nangyari iyon. May mga taong sumusuporta sa kanya si Wesley, at kung hihilingin niya kay Elder Sayer na bigyan siya ng ilang pandepensang sandata, mawawala ng kapangyarihan si Jackie. Napaawang ang sulok ng bibig ni Noel. Buti na lang at hindi siya nag-leak ng balita. Si Jackie ay mas mapagmatsyag at may pukana ng puso kumpara sa kanyang inaasahan. Oo naman, ang mga mahuhusay na tao na may mahusay na husay sa pakikipaglaban ay napakatalino, novel drama. Marahan siyang umubo at sadyang pinipigilan ang emosyon sa mga mata habang mahinahong nagsasalita, huwag kang mag-alala. Hindi ako maglalabas ng balita tungkol dito, at walang makakaalam hanggat hindi mo hayaang malaman ng iba ang nangyari nang hindi sinasadya. Inutusan ko na ang mga alagad ng mananakbo na nagtatrabaho rito na huwag magsalita. Gaman ang pakiramdam ni Jackie kay Noel nang marinig ang sagot nito. Ang taong ito ay mas matalino kaysa sa kanyang inaasahan. Tumango si Jackie. Salamat dito, walang kaibigan si Jackie sa sekta. Sa napagmasdan niya kay Noel, tila siya ay isang taong angkop na maging kaibigan. Napaatras si Noel, tumalikod, at naglakad patungo sa mesa. Dahil lumabas si Jackie mula sa array gate, kailangan niyang isara ang formation. Pagkatapos ng lahat, ang pag-activate ng pagbuo ay nangangahulugan ng patuloy na pagkonsumo ng mga masiglang kristal. Kahit na ang Dul Sovereign Pavilion ay isang malaking sekta sa Wet Cersei Island, hindi nito kayang bayaran ang ganoong mataas na rate ng pagkonsumo. Pagkatapos ng lahat, napakaraming mga disipulo sa buong sekta, at ang pinagsamang pagkonsumo ng lahat ng mga disipulong ito ay tiyak na hindi maliit na halaga. Isa't kalahating araw ka doon, kaya kailangan kong ibawas sa iyo ang 20 contribution points. Nagbawas na ako ng 10 puntos dati, kaya kailangan mong magbayad ng isa pang 10. Itinaas niya ang kamay para i-activate ang formation, pero itinaas ni Jackie ang kamay niya para pigilan ang kilos ni Noel. Nagulat si Noel nang magsalita si Jackie ng mahinahon, hindi ako lumabas para tumigil sa pag-practice. Sa kabaligtaran, ang antas ng kahirapan ay masyadong mahina, at kailangan kong ayusin mo ang antas ng kahirapan.
Maaari mo itong i-adjust sa level 4 kaagad. Kabanata 1986. Halos maisip ni Noel na may sira ang tenga niya nang marinig ang sinabi ni Jackie. Siya subconsciously nagtanong, ano ang sinabi mo? Ano ang gusto mong i-adjust? Subconsciously hinawakan ni Jackie ang ilong niya nang makita ang gulat na ekspresyon ni Noel. Pinag-isipan niya kung matatanggap ba ito ni Noel kung gagawa siya ng labis na pagmamalabas bago siya lumabas. Kung hindi nangyari ang insidente kay Wesley, baka tumigil siya para isipin ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, halatang wala sa mood si Jackie na isipin ito. He softly exhaled before repeated himself, sabi ko gusto kong i-adjust ang hirap sa level 4. Mangyaring gawin ang mga pagsasaayos para sa akin. This time, narinig na ni Noel ang sinasabi niya. Kasabay nito, ang kanyang ekspresyon ay naging matigas nang ibukan niya ang kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa kanilang mga socket. Bahagyang nanginig ang sulok ng kanyang bibig. Nabaliw ka na ba? Baliw ka ba o baliw ako? Nais mo bang ayusin ito sa antas ng kahirapan sa 4? Naiintindihan mo ba kung ano ang konsepto ng ika-4 na antas? Kahit na ang mga diakono ng sekta ay hindi nang ahas na hamanin ang paghihirap na ito. Baka maging dummy ka mula sa soul shockwaves pagkatapos mong pumasok. Tumaas ang kilay ni Jackie at bahagyang tumango. Alam ko at may sarili akong plano. Kailangan mo lang akong tulungan na gumawa ng mga pagsasaayos. Pakiramdam ni Noel ay manigas na ang buong katawan niya. Narealize niya na lahat ng sinabi niya ay hindi umubra kay Jackie. Kung hindi niya nakita ng sariling mga mata ang talents ni Jackie, siguradong maghahinala siya kung nabaliw si Jackie. Kung hindi, bakit niya sasabihin ang mga nakakabaliw na bagay? Marahan siyang napabuntong hininga habang tinitingnan si Jackie pataas-baba ng ilang beses na may gusot na ekspresyon sa mukha. Alam ko na sobrang galing mo at nalampasan mo kaming lahat. Kahit na ang mga napiling disipulo ay maaaring hindi maihahambing sa iyo sa mga tuntunin ng katangian ng kaluluwa. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na maaari mong hamanin ang kahirapan ng soul hall. Kung talagang i-adjust ko ang hirap sa level 4, baka mamatay ka na lang sa loob. Naiintindihan mo ba? Tumango si Jackie at sinabing totoo, na pag-isipan ko na ang mga bagay na ito, huwag kang mag-alala dahil may tiwala ako sa sarili ko. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Noel at sa wakas ay naintindihan na niya. Hindi siya papansinin ni Jackie kahit punatin niya ang mga salitang iyon at ilagay sa harap ni Jackie. Bahagya siyang napalunok ng laway at ilang taon na rin ang lumipas mula nang italaga sa kanya ang gawaing ito. Sa buong taon, nakakita siya ng maraming mahuhusay na disipulo na nagsasanay sa Soul Hall. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng sino man na nag-aayos ng kahirapan sa antas ng 4. Kahit na ang mga masters na nakamit ang spring solidifying level ay hindi basta-basta susubukan. Pagkatapos ng lahat, ang mga soul shockwave sa antas 4 ay direktang mapunit ang kaluluwa. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Jackie nang sabihin niya ang mga katagang iyon ngayon lang. Hanggang sa mga sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Noel na hinding-hindi makikinig si Jackie sa anumang sasabihin niya kahit gaano pa niya kaakit-akit si Jackie. Bumantong hininga siya habang umiiling. Iniunat niya ang kanyang kamay para kunin ang array board. Ang mga rune sa array board ay patuloy na nagbabago at nagpapakita ng iba't ibang kulay. Ang pagsasaayos ng forma sayon ay nangangailangan lamang ng mga pagbabago ng ilang rune at ito ay isang simpleng gawain para sa isang informal na disipulo. Iniunat niya ang kanyang mga payat na daliri at kinuha ang array board sa forma sayon na nagdulot ng mga tunog ng pag-click. Matapos ang ilang paghinga, biglang itinaas ni Noel ang kanyang ulo para tumingin kay Jackie na para bang may natapos na siyang mahalagang bagay sa kanyang buhay. Ginawa ko na ang mga pagsasaayos. To be honest, ito ang unang beses ko. Inayos ang kahirapan sa ika-4 na antas at nakagawa ka ng isang bagay na hindi pa nagagawa. Anyways, nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko at wala na akong magagawa kung may mangyari talaga sa iyo sa loob. Bahagyang tumango si Jackie at sinabi lang, I have my own considerations. Kabanata 1987. Tumalikod siya at naglakad patungo sa array door pagkatapos niyang magsalita. Ang kanyang tuloy-tuloy na mga hakbang at walang pakialam na ekspresyon ng mukha ay naging dahilan upang muling matigilan si Noel. Sa mga mata ni Noel, tuluyan nang nagbago ang imahe ni Jackie. Para siyang bato na hindi nagbabago, anuman ang hangin at ulan. Baka talagang gumawa ng milagro ang taong ito. Gayunpaman, hindi niya namamalayan na umiling nang maisip niya kung gaano kabaliw ang mga soul shockwaves ng antas ng kahirapan sa 4 novel drama. Ito ay lugar pa rin ng malagkit na kadiliman at ito ay mas malapot kumpara sa antas ng kahirapan noon. Sa pagkakataong ito, hinaranggan pa ng espasyo si Jackie sa paglalakad. Pakiramdam niya ay tila na puno ng 2 balde ng pandikit ang espasyong nakapalibot sa kanya at dumidikit ang mga iyon sa bawat sulok ng kanyang katawan, na pinipigilan siyang sumulong.
Gayunpaman, ang paglaban ay hindi masyadong malakas. Matapos niyang ibigay ang 2 beses sa lakas na ginawa niya noon, nagawa pa rin niyang maglakad ng 3 hakbang pasulong. Ito ay kung saan siya nakatayo sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong iyon, muling maririnig ang pamilyar na tunog. Isang malakas na galaw ng kaluluwa ang dumaan na may swooshing sound at napakalakas nito kaya nahihirapang huminga. Ang soul shockwave na ito ay malinaw na ilang beses na mas malakas kaysa sa nakaraang soul shockwave. Hindi nito pinansin ang katawan ni Jackie at direktang tumama sa kanyang kaluluwa. Sa pagkakataong ito, ang pag-atake ay hindi lamang nagdulot ng pangangilig sa kaluluwa kundi lumabo rin ang kanyang espiritu. Parang kinakagat ng 1,000 langgam ang kanyang kaluluwa at kinakaladkad siya ng mga ito sa bangin habang kinakain siya. Napasigaw na naman si Jackie sa sakit. Naisip niya na pagkatapos ng kanyang unang karanasan, magagawa niyang magpumilit sa kanyang pangalawang pagkakataon na harapin ang mga shockwaves ng kaluluwa, kahit na ang intensity ay ilang beses na mas malakas. Gayunpaman, parang minamaliit niya kung gaano kakilakilabot ang level 4 soul shockwaves. With a muffled bang, naging jelly ang legs ni Jackie at diretsyong bumagsak sa lupa. Kaya niyang suportahan ang sarili niya sa unang pagkakataong nahulog siya. Gayunpaman, ang impact sa pagkakataong ito ay inalis ang lahat ng kanyang lakas at siya ay bumagsak ng diretsyo sa lupa. Ang pinaka-natakot kay Jackie ay ang katotohanan na ang soul shockwave ay sumalakay sa kanyang kaluluwa at binabago ang kanyang mga galaw ng kaluluwa. Naging dahilan ito para maging alerto si Jackie. Sa ilalim ng pag-atake ng gayong malalakas na soul shockwave, naging malabo sa pag-iisip si Jackie. Gayunpaman, lubos siyang nakatitiyak sa isang bagay. Kung hindi siya mabilis gumawa ng adjustments, baka matulad siya sa sinabi ni Noel. Mamamatay siya sa lugar na ito. Pilit siyang huminga at kinagat ang sariling ibabang labi gamit ang huling kaunting lakas. Ang sakit ay nagpapahintulot sa kanya na panatilihin ang kanyang kamalayan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang suportahan ang kanyang katawan habang patuloy niyang isinulat ang mga rune para i-activate ang Destroying the Void gamit ang kanyang mga kamay. 2 itim na ilaw ang unti-unting nagtipon sa kanyang mga palad at iyon ang mga soul sword na matagumpay niyang naisagawa dati. Parehong soul sword ang hawak ni Jackie sa kanyang mga palad. Bahagya niyang hinawakan ang mga ito at ang magkabilang soul sword ay naging layer ng manipis na ambon na tumatakip sa katawan ni Jackie. Napaglabanan nila ang malakas na shockwaves ng kaluluwa sa ngalan ni Jackie. Ito ay talagang isang heaven level na martial skill dahil nakaya pa nitong makatiis sa pag-atake habang nakaharap sa napakalakas na soul shockwaves. Bagamat isa lamang itong hadlang na nabuo ng 2 kaluluwang espada, ito ay malakas at matibay, tulad ng mga buntot ng mga aso sa ilalim ng malakas na hangin. Sa layer ng proteksyon na ito, sa wakas ay nakapagpahinga na si Jackie. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay bumuo ng ikatlong soul sword. Kung makakagawa lang siya ng 2 soul sword, hindi sigurado si Jackie na kaya niyang talunin si Wesley. Kung tutuusin, si Wesley ay maaaring ituring na isang dalubhasang disipulo at hindi maaaring maliitin. Gayunpaman, ang pagbuo ng ikatlong soul sword ay hindi isang madaling gawain. Sa ilalim ng patuloy na epekto mula sa mga kaluluwa, naramdaman ni Jackie ang paggalaw ng kanyang kaluluwa ng napakahirap at ginamit ito upang matagumpay na mabuo ang soul sword. Kabanata 1988. Nagngangalit si Jackie, ayaw sumuko. Kasabay nito, pumasok si Wesley sa 7 Stars Hall at binabati ang iba pang mga disipulo. Nagiging sikat na siya doon. Bagamat pinukaw niya ang isang bagong informal na alagad, at hindi magandang pag-usapan ito, hindi nakakaramdam ng kahihiyan si Wesley sa paggawa nito dahil ginawa niya ito sa ilalim ng pagkukunwari ng tinatawag na katwiran. Sinabi niya sa sinumang nakikinig na ang isang taong walang kakayahan tulad ni Jackie ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng kanyang sariling silid at ginawa niya ito sa ilalim ng pangalan ng hustisya. Kuya Chaz, nandito ka rin ba para kumuha ng assignment? Nakakita ka ba ng bago at kawili-wiling mga takdang aralin? Ginastos ko lang ang huling 300 puntos ng assignment ko. Balak kong pumunta sa Martial Art Techniques at Martial Skills Hall para mag-redeem ng Elementary Red Level Martial Art Technique kapag sapat na ang puntos ko, ani Wesley. Lumingon si Chaz, sumulyap kay Wesley, at sinabing, hindi. Sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng anumang magagandang takdang aralin dahil ang samahan ng clan ay naghahanda na sa pakikipaglaban sa Modeled Origin Clan. Hihintayin natin na matapos iyon bago dumating ang anumang magagandang assignment. Bumantong hininga si Wesley at sa tonong nagbitiw ay sinabi, kailangan ko talagang makakuha ng magandang assignment dahil sa sobrang bagsak ko. I originally planned to level up as much as possible before the battle pero ngayon parang kailangan ko munang punan ang gutom ko. Siyempre, sa pamamagitan ng gutom, hindi gutom sa pagkain ang ibig sabihin ni Wesley kundi gutom sa martial art techniques at martial skills.
Tumaas ang isang kilay ni Chaz. Paniniwalaan ko sana ang mga salitang iyon kung sa mga labi ng iba ang lumabas pero tiyak na hindi sa iyo. Nagtitiwala ako na tinitiyak ni Elder Sayer na makakakuha ka ng patuloy na supply ng mga diskarte at kasanayan sa martial art. Tumawa si Wesley at sinabi sa marangal na tono, bagaman siya ay isang elder ng aking angkan, hinding-hindi niya lalabagan ang mga patakaran ng Dual Sovereign Pavilion para sa isang junior na tulad ko. Ang bawat disipulo ng Dual Sovereign Pavilion ay kailangang tabyusan ang mga diskarte at kasanayan sa martial art gamit ang kanilang sariling mga puntos sa pagtatalaga. Kung lalabag si Elder Sayer sa mga patakaran para kay Wesley, tiyak na magdudulot ito ng kahihiyan sa pangalan ng pamilya ni Sayer. Tumaas ulit ang kilay ni Chaz pero nanatili siyang tahimik sa labas. He cupped his hand in sulot at naglakad papunta sa exit. Ang Seven Stars Hall ay matatagpuan sa gitna ng samahan ng clan at 100 lamang ang layo mula sa Martial Art Techniques at Martial Skills Hall. Mula dito lamang, masasabi ng isa kung gaano kahalaga ang hall sa Dual Sovereign Pavilion. Palaging may mga disipulong papunta at pabalik sa Seven Stars Hall upang makakuha ng mga takdang aralin upang makakuha sila ng ilang mga puntos upang tabyusan ang mga diskarte at kasanayan sa martial art. Maliban kung ang isa ay naging napiling disipulo, kung gayon walang disipulo ang mabubuhay ng matagal nang walang mga puntos sa pagtatalaga. Sinulyapan ni Wesley ang umaatres na figure ni Chaz at Nishan, ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang maging napakayabang. Nasa top 30 ranking lang siya para sa mga informal disciples. Mas marami ang mga alagad na mas malakas kaysa sa akin. Nakakainis siya. Mali ang pakiramdam ni Chaz kung narinig niya ang sinabi ni Wesley dahil ginawa na niya ang lahat para hindi na siya magdulot ng masama sa kanya. Hindi ito sinabi ni Wesley sa kanyang mukha dahil gusto niyang makasama si Chaz dahil mas malakas ito sa kanya. Bagamat totoo na si Wesley ang may suporta sa kanyang angkan, dapat pa rin siyang tumapak ng maingat dahil ang kanyang rango ay nasa nangungunang 200 na malayo sa kay Chaz. Gayunpaman, hindi naisip ni Wesley na ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan nila ay dahil sa talento ngunit oras. Malaki ang paniniwala niya na kapag mas maraming oras, tiyak na malalampasan niya si Chaz at hindi na niya kailangang kumilos ng buong galang sa harap niya. Bigla niyang narinig ang pagtawag sa kanyang pangalan at hindi na niya kailangan. Tumalikod siya para alamin kung sino iyon. Kung nandoon si Jackie, siguradong makikilala din niya ang taong iyon dahil siya ang lalaking may tatsulok na mata na nagdulot ng gulo sa kanya at ang taong higit na nanunuyo kay Wesley. Kabanata 1989. Ngumiti ang lalaking may tatsulok na mga mata at sinabing, Kuya Wesley, kanina pa kita hinahanap. Sinabi ng batang lingkod na pumunta ka na sa Martial Art Techniques at Martial Skills Hall. Ang tagal kong nagtanong-tanong bago sinabi sa akin ng mga tao doon na pumunta ka na sa Seven Stars Hall. Napataas ang kilay ni Wesley at hindi man lang lumingon sa kanya. Anong gusto mo? Ilabas ko muna to, masyado akong abala kaya mas mabuting huwag mo akong istorbohin sa mga walang kabuluhang bagay. Sabi niya sa mahinang boses. Hindi isinasapuso ng lalaking may tatsulok na mata ang tono ni Wesley na para bang hindi nito nabawasan kahit kaunti ang pagnanais na pasayahin siya. Hiniling mo sa akin na bantayan si Jackie White at ngayon ay narito ako para iulat na pumunta siya sa Soul Hall. Kinagat ni Wesley ang leeg niya para tignan siya ng taas baba nang marinig niya iyon. Sabi mo pumunta si Jackie sa Soul Hall. Hindi ba siya nasa Martial Art Techniques and Martial Skills Hall para i-redeem ang ilang martial art techniques o skills gamit ang kanyang 50 points? Ano ang ginagawa niya sa Soul Hall? May balak ba siyang linangin ang kanyang kaluluwa? Wesley found this funny and the man with triangular eyes nodded his head. Talagang nagpunta siya sa Soul Hall at sa narinig ko, pumasok siya sa Array Eye Door kaya malaki ang chance na pumunta siya roon para mag-cultivate ng soul attribute sa martial art techniques o skills. Hindi na napigilan ni Wesley ang pagtawa na parang kung narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa universo. Tawa siya ng tawa kaya napahawak siya sa tiyan niya habang nakayuko at napalingon sa ibang mga alagad ang tawa niya. Oh my God! Dapat ay may maluwag na tornilyo sa kanyang ulo. Nagalit ba siya sa mga pangungutya ko? Mas matatakot ako kung pumunta siya sa Wooden Spirit Hall o sa Golden Spirit Hall, ngunit sa Soul Hall. Puro kabaliwan. Hindi ba niya alam kung gaano kahirap ma-attain ang soul attribute skill? Inaamin ko ang attack power ng isang soul attribute skill ay makapangyarihan at hindi maraming tao ang makaka-neutralize nito ngunit nangangahulugan din ito na hindi lahat ay makakamit ang skill. Siguradong nabaliw na siya. Ngumiti ang lalaking may tatsulok na mga mata at sinabing, sumasang-ayon ako sa iyo ngunit gusto kong malaman kung saan niya nakuha ang soul attribute skill. Sa pamamagitan ng Loika, ang soul attribute skill ni Jackie ay hindi kailanman maaaring tumugma sa lahat ng mga kasanayan sa martial art techniques at martial skills hall.
Karamihan sa mga bagong disipulo ay tatanggap ng maraming takdang aralin hanggat maaari upang makakuha ng mga puntos upang matubos ang kasanayan at hindi marami ang magiging katulad ni Jackie, na piniling tumuon sa kanyang pagsasanay dahil ang mga kasanayang natamo sa labas ng hall ay hindi maihahambing sa mga natamo sa loob ng hall. Naalala ni Wesley na si Jackie ay ginawaran ng 50 puntos ng kontribusyon para sa pagkuha ng unang pwesto at naramdaman niyang ito ay isang basura. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang gagawin niya kung siya si Jackie pagkatapos niyang pumayag na makipag-away sa arena ng pakikipaglaban sa taya at ang sagot ay pupunta sana siya sa 7 Stars Hall para kumuha ng maraming assignment hanggat kaya niya at gamitin ang mga puntos para tabyusin ang ilang makapangyarihang kasanayan. Noon lang siya magkakaroon ng pagkakataon na talunin ang kanyang kalaban ngunit taliwa sa kanyang paniniwala, hindi ito ginawa ni Jackie. Kabanata 1990. Sa halip pumunta si Jackie sa lugar kung saan mas mabilis niyang may level up ang kanyang kakayahan. Ang mga disipulo lang na matagal nang nasa Dul Sovereign Pavilion ang makakagawa ng ganoong bagay. Wesley scoffed and said, "Nako, baka may show siya. Siya ay dapat na parangalan tungkol sa katotohanan na siya ay nakatayo sa parehong arena bilang sa akin." Samantala, malapit nang marating ni Jackie ang climax. Ang pagsasama-sama ng 3 Soul Swords ay hindi isang lakad sa parke. Sa isang banda, kailangan niyang tiisin ang Soul Shockwave, at sa kabilang banda, kailangan niyang i-cast ang Void Cutting Spell para paikliin ang 3 Soul Swords. Gayunpaman, sa wakas ay naunawaan niya ang isang bagay kung bakit maaaring pabilisin ng Soul Hall ang leveling ng mga kasanayan sa katangian ng kaluluwa. Simple lang ang low ika, maihahalin tulad ang pag-level up ng sandata o kasanayan sa pag-ukit ng Jade. Sa simula ng paglilinang, ito ay katumbas ng isang hindi pinakintab na piraso ng hilaw na Jade, at ang tuloy-tuloy na paglilinang ay katumbas ng patuloy na pagbubuli at pag-ukit ng hilaw na Jade. Ang Soul Shockwave ay katumbas ng isang palako na maaaring makatulong sa cultivator na mas mabilis na mag-ukit ng hilaw na Jade, ngunit ang proseso ay maaaring maging malupit. Ang isang tao ay madaling mamatay sa proseso kung nagkamali. Sa paglipas ng panahon, nalilimutan na ni Jackie ang oras na naroon siya, naramdaman na lang niya ang malaking halaga ng kanyang tunay na enerhiya at espiritu ng enerhiya ay naubos habang patuloy niyang nilalabanan ang Soul Shockwave. Nawala ang Soul Shockwave sa ika-5 araw ng pagsasanay at tila natunaw ang makapal na kadiliman sa kanyang paligid. Napatulala siya nang mapansin ito at dahan-daang tumayo mula sa lupa. Nagawa lang niyang i-condense ang isang prototype ng ika-3 Soul Sword. Aabutin pa ng ilang araw ng pagsasanay para sa ika-3 Soul Sword upang maging ganap na condensed. Nang makalabas si Jackie sa array eye door, nakita niya si Noel, na nakaturo sa array board sa kanyang kamay. "Sorry, tapos na ang oras mo." Tumango lang si Jackie. Sa pagkakataong ito, medyo haggard na si Jackie kumpara sa pagpasok niya. Ito ay hindi nakakagulat dahil pagkatapos ng lahat, ang isang kaluluwa shockwave ng antas ng kahirapan 4 ay hindi nakakatawa. Kasabay ng pangangailangan para sa kanya na paikliin ang ika-3 Soul Sword, mas naubos nito ang kanyang espiritong enerhiya. Tiyak na hindi kakayanin ni Jackie ang lahat ng iyon kung hindi niya naabsorb ang makapangyarihang mga pira-piraso ng kaluluwa ng nakatatanda. Tumaas ang kilay ni Noel at talagang naaliw siya nang makita ang haggard na hitsura ni Jackie. Kung nanatiling hindi nagbabago ang itsura ni Jackie ay para siyang pumasok at umidlip lang. Hindi yun matatanggap ni Noel dahil ibig sabihin ay hindi tao talaga si Jackie. Bahagyang umubo si Noel, upang makakuha ng higit pang mga puntos at bumalik muli. Ano pa ang masasabi niya? Kung tutuusin, 50 puntos lang ang kontribusyon ni Jackie na nagpapahintulot sa kanya na manatili sa loob ng 5 araw. Tumango si Jackie na may pagbibitiw. Bumalik na naman siya sa pagiging dukha. Matapos bawiin ang kanyang Jade Identity Card, sinulyapan niya ito at nakitang bumalik sa 0 ang bilang ng mga puntos. Pinunasan niya ang kanya. Walang magawa ang noo. Parang hindi magiging madali sa kanya ang natitirang oras niya doon. Nanatili siya at nakipag-usap saglit kay Noel bago umalis sa Soul Hall. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.